This is how you do it correctly, malinis, and naka-tubing. O, diba? Hanggang dito. Ayan, guys. How to correctly use Glutax 2500 Elixir Essence Glutathione Drip. So, I will show you yung basic pero the correct way as a nurse. Hey everybody, my name is Anthony. In this video, we are now going to discuss yung correct way na paano gamitin, the right way, how to use an IV drip, glutathione IV drip. And this time, we're going to feature Glutax 2500 GS na Elixir Essence. This is one of the newest na version ng glutathione by Glutax. And to check the authenticity of this product, that is the seal, Dern Medical Sciences. So, ayan guys, yung serial number. Tapos, andito yung QR code where you're going to enter yung inyong serial number. And andyan yung kanyang expiration. So, mag-expire siya sa 2024. October 2024 yung expiration date niya. And color, reddish in color. So, ang contents nito is meron siyang 12 sets. So, pwede mo siyang gamitin 12 times. So, if you're going to use it like once a week, 4, 8, 12, 3 months. 3 months mo siya pwedeng gamitin. This is the box na makikita nyo na na-deliver sa akin. And then, pag angat natin, pag open natin, ganyan siya. Tapos, Glutax 2500 GS Elixir Essence. Ito yung isa sa mga pinakabagong Glutax na ito-try natin. So, Intense Supreme Whitening and Detoxification now with Cyanuric Acid. Mamaya ko na lang i-focus yung mga contents niya. And kumuha ako ng drip set. So, ano nga ba yung mga drip set? Ito, isang box na puro ampule and yung mga mixtures, vial, plus itong drip. Nagpadagdag din ako ng extra IV cannula. Tapos, syringe na 10cc. Tapos, macro set. Ayan yung one set. Ito din yung free niya. But, since ako yung mag-i-insert sa sarili ko, mas madali ito. Mas madali itong butterfly kapag nagsa-self insertion ka. So, ito yung mga gagamitin natin. Ano nga ba ang meron sa Glutax 25GS Elixir Essence na kakaiba sa Advanced 5GS 2000GS? Ang difference is yung pagkakaroon niya ng Elixir Essence. So, meron siyang lipotocin, kojic acid, EGF, glutathione, tapos, ayan, cyanuric acid. Meron din siyang collagen, cinnamon, so B-complex, selenium. So, meron siyang grape stem cells na from grapes, apple, argan, rose. So, meron din pala siyang rose placenta extract. So, ayan po yung difference niya. And, tada! Ganyan ang itsura niya, guys. So, it's like that. Parang reddish ang color niya. So, dito rin yung itsura niya para makita nyo, Intense Supreme Whitening and Detoxification now with Cyanuric Acid. Ayan guys. So, dito naman is yung parang Italian na mga scriptures niya. So, I'm not Italian, so hindi ko siya maintindihan. But, ang pagkakaalam ko dito is, ayan guys, yung contraindication, kung insensitive ka, kung meron kang sensitivity, so pwede siya sa intramuscular or IV. Pero mas maganda pag IV, no? So, ayan guys, yung overall look niya. Kaya ang tip number 1 po natin is to check first the authenticity of the product. So, yan po yung number 1. Ang i-check natin is yung serial number and then yung QR code. I'm going to show you paano nga ba i-check ang authenticity ng product bago nyo gamitin.
Makikita natin dito na Dermedical Sciences. Hindi siya Dermadical. Dermedical po siya. So, in this screen, we're going to shift it in photo para ma-distinguish niya ito. Ayan. So, note, tap here to see the text and notes. So, ganyan siya. And, makikita natin na yan yung number niya. So, Centralino, yan yung number niya. Italy. So, ibig sabihin, ganyan yung pwede nating i-try na number niya. Tapos, ang next na pupuntahan naman natin is yung website. So, paano nga ba natin makikita yung dermedicalskinsciences.com? We're going to visit the website dermedicalskinsciences.com. medicalskinsciences.com. So, check the authenticity of the product. Makikita natin dito. So, ayan, syempre, ang sinasabi nila is yung mga fake from Malaysia and Ariana Lopez of Dermadical. So, ayan yung mga fake na product. So, iti-test natin yung products. Meron dito kung saan natin pwedeng i-test. So, paano nga ba natin siya ma-test? So, our products, validate your Glutax. Ayan. So, ayan, i-validate natin. And validate. Enter the serial number found on your product. So, we're going to enter the product. Ang product natin is 917745110. So, let's validate. So, validation in progress. Congratulations! You have an authentic product from Dermedical Skin Sciences. So, ayan guys, syempre, I'm going to screenshot this one and I'm going to show it sa thumbnail and sa vlog para at least mas credible ang vlog na ito to show you na credible itong vlog na to and real na real ang product na nabili ko. So, ayan guys, let's proceed na sa next clip and that is the first tip, how to correctly use. Kita nyo naman kung paano natin i-authenticate ang product na ito mismo from their Medical Science website. And ito yung serial number niya. Ayan guys, 9174510. Oh, di ba? And it is now time for the second tip number 2. Correct tip number 2 is to gather all the equipments. Ito ang main product and then syempre i-assemble mo lahat. So ayan, ito ang gagamitin ko na IV and then this one. So okay na tong tatlong to. The question is, pwede ka bang gumamit ng medication like IV meds? Syempre, basta with prescription. So, pwede mong i-mix ang mga ibang medication here. Pwedeng hindi. Pwede kang mag-mix pa ng ibang product. May mga ibang collagen. Yes, pwede. So, as long as kasha dito, why not coconut, chocolate, peanut? And yes, that's the second tip. Siyempre, i-gather mo. Pwede kang mag-mix ng other ingredients. Siyempre, importante rin na magkaroon tayo ng tourniquet, yung pang-tali dito. And then, siyempre, itong micropore or plaster, then scissor. Tapos, alcohol. So, kuha ako ng alcohol para dito sa cotton balls para pampahid dito. Because my vein will be over here. So, ayan guys. Dito tayo gi-insert ng IV. Pero hindi ko ipapakita sa camera. This time, yan, dahan-dahan nating i-open itong seal. Let's break the seal. Or, ano tawag dito? Gugupitin natin yung kanyang seal para mabuksan na natin ang product na ito. So, it's like this. Dahan-dahan para hindi mapunit. Gusto ko yung maayos ng pagkakapunit. So, it's like this. Anong nangyari? Meron pala siyang parang lock dito. Pero ginupit ko na siya. Anyway, it's like this. Ayan. 6 by 6. So, dalawang itsura. Ganito siya.
So, you can consume this for roughly 3 months. Kaya ang gagawin natin is na-impress ako because mas marami siyang laman kaysa sa mga previous na yung Bluetax 5GS and Bluetax 2000GS. Excuse me. And sinecure talaga ng seller yung excuse me. Ayan guys. Marami siyang laman ha. Marami siyang laman. So kukuha na tayo ng isang set. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So like this. And ayan guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then kukuha tayo ng vial. 1 vial. Thank you seller because talagang pinag-ingatan niya lahat ng vial na ito. Tatanggalin ko lang. Ayun. This is the main product. So, ayun. Sinira ko yung lock. And it is now time to assemble. Kaya, syempre, tatanggalin natin ito sa IV. Sa IV. Gaya ng ginagawa namin sa hospital, ganyan. And then, ganito. Tapos, ito din. Ayan, ganyan. I-assemble na talaga natin to because para dire-diretso na yung pag-drip natin. So, it's like that. And, ikakabit na natin dito. So, maya-maya, after in a while, I'm going to show you yung itsura ng drip set sa mga first-timers na nanonood, kung paano yung drip set na gagawin dito sa Bluetax Elixir. Nakalimutan ko, pati pala itong 10cc syringe. So, it is now time to assemble this product. So, ganito lang siya. Syempre, with disclaimer guys, dapat licensed medical professional ang gagawa nito kapag meron kayong kakilala. Pero kung kaya nyo naman sa sarili nyo, why not? So, ayan guys, try na natin to. Basta skilled yung gagawa niyan, walang problema. So, ayan guys, naputol siya. And basta train na train kayong gumawa, why not coconut, chocolate, peanut? So, ako, I'm a trained, so okay lang sa akin. Ayan, so, di ba? Clear na clear, walang mintis. So, it's like this, and i-fast forward na lang natin yung assemble ng mga products na ito. So, ayan, ang gagawin natin is to aspirate all these ingredients para naman i-dilute na natin siya sa may IV. Ayan, sa may dextrose. Ito yung tinatawag nilang dextrose. And tip number 2, ayun, yun yung tip number 2. So, you must have dapat may kakilala kayo na healthcare professional to perform the procedure. Because this is, syempre, an IV. So, kailangan talaga na dapat skilled ang gagawa nito para hindi kayo magkaroon ng problema, hindi kayo magkaroon ng kung ano-anong untoward incident. So, habang nagsasalita ako, ganito yung pag-prepare ng medication, syempre. Ayan guys, natusok ko na siya, and kung titignan nyo, yung kanyang line hanggang dito sa may taas. So, ayan, it's pumapatak siya. And I'm going to wait for siguro mga 10 minutes. 10 minutes siya. So, let's wait for 10 minutes hanggang maubos siya. Habang ongoing ang ating drip,
importante talaga na magkaroon tayo ng trained medical personnel because yung pag-insert ng vein, yun ang pinaka-challenging kapag nag-glutadrip ka. Kailangan as much as possible one hit lang para hindi kung ilang veins ang matutusok kapag hindi mo na-hit yung vein. Syempre, there is physical pain, tenderness kapag hindi mo na-hit, but mas maganda talaga na yung kasama mo is experience na nag-i-insert talaga ng IV or nag-duty talaga sa hospital like me. Na kada duty nakakapag-insert ako ng between 1 to 4, ganon na patients in shift. So 8-hour shift yun. Kaya as in, dapat ang kasama mo is trained personnel na marunong talagang mag-insert ng IV. Mapa-nurse man yan, pwede rin yung ibang mga laboratory technologies, yung mga lab tech, ayun, pwede rin, or mga doctors, dahil trained din sila. So, ayun po guys. This is how you do it correctly, malinis, and naka-tubing. O, diba? Ganyan, correctly. Correctly hanggang dito. Ayan, guys. The fourth tip naman, if I'm not mistaken, is to dispose properly itong mga nagamit nyo because these are considered sharps. Syempre, for me, doon ko na lang sa hospital ibabasura to because these are considered sharps, potentially dangerous. Pero malinis naman ako guys, huwag kayong mag-alala because I am HIV negative, Hep B negative. Negative din ako sa COVID. Yun nga lang, may gallstone ako and yun, ngayon ako nakakapag-recuperate because of the pain. Anyway, so ayan, I secured my vein. So na-secure ko na siya. And yun yung fourth tip. Ano pa nga ba yung fifth na tip? So, ang pinaka-fifth na tip is yung dosage. So, ilang beses ka ba pwede mag-take ng ganito? So, ang sinabi ko kanina is once a week. Pwedeng twice a week kung gusto mo yung twice a week. Yun yung pinaka-fastest. Make it twice a week para mas maganda yung result niya. And mas maganda kapag 1 month na lang para hindi ka nagmamadali, makikita mo talaga yung full potential niya. So, if you're going to use it twice a week, ang mauubos mo to 1.5 month. So, ang other question is, can you take it with other supplements? Yes, pwede kang mag-take ng oral supplements, especially vitamin C, para mas malakas yung absorption niya ng glutathione. You can also take oral glutathione, oral collagen supplements, and your oral vitamin C. You can also take your medication kung nagme-maintenance kayo. Wala namang masama doon. You can take it. Lalo-lalo na kapag prescribed naman yung medication nyo. Ang bawal lang dito na gamitin is, yung pinakabawal lang is if you are drinking, as much as possible, drink moderately. Alam niyo na yun, yung wag kayong maging lasinggera, wag kayong gimmick ng gimmick, ayun. Iwasang magyosi if possible, if meron kayong vices, wag kayong magyosi kasi masisira yung effect nito. Madali yung effect ng vices kapag gumagamit ka dito. Hindi siya magiging effective if you're currently having a glutathione drip. Ano pa nga ba ang contraindication niya? Syempre, if you are currently having yung intensive medication, kapag meron kang currently nagkikimo ka or kapapanganak mo or nagbe-breastfeed ka, you should consult first your physician before using the product. Pero pag wala ka namang medical condition, why not coconut peanut? Pwedeng gamitin. And paano kapag COVID positive ka? Pwede ka pang gumamit? Of course, pwede kang gumamit for as long as you know how to dispose your ito properly. So, ayun guys, ang pwedeng na question. Kapag meron pa kayong ibang question, you can ask me sa mga comments down below. You can ask me kung ano pa yung mga concerns nyo. You can reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. For as long as online ako and
okay ang kalagayan ko. So, I always pray sa lahat ng mga nagka-suffer ngayon, especially this pandemic, and hopefully lahat mawala to. And especially sa mga may karamdaman, like me, na may gallstone, I hope na sa tamang proper diet para maiwasan natin magka-surgery. Ayun. So, ayun guys, thank you for watching, and thank you guys for watching until this part of the video. Mag-upload pa ako ng iba pang videos. So, that's all guys. Mwah, mwah. Keep safe.